Hi everyone! Isang siraulong lalaki na nagangalang Jam Ignacio ang nagtatago ngayon dahil sa pambubugbog niya sa kanyang napakagandang girlfriend na si Jelly Au. Sa video na ito ay tingnan natin kung bakit nagawa ng isang demonyong Jam Ignacio na saktan ang kanyang girlfriend. Panoorin natin ang video na ito. Ito si Jelly Au, isang maganda, makinis at malaporselanang balat na DJ, vlogger at influencer. Pero ang kanyang kagandahan ay nabago nang ang kanyang mukhang tipaklong na boyfriend na si Jam Ignacio ay lumuwag ang tornilyo sa utak at binugbog si Jelly Au. Nabasag ang mukha ni Jelly Au dahil sa lakas ng pambubugbog na inabot niya sa kanyang fiancé na si Jam Ignacio. Nag-post mismo si Jelly sa kanyang Facebook account ng picture ng sobrang lala na bugbog na inabot niya sa kamay ng tipaklong na si Jam Ignacio. Makikita na duguan ang ilong at bibig ni Jelly at namamaga ang mga mata na halos hindi na makilala ang kanyang mukha. Ayon kay Jelly sa kanyang post sa Facebook account niya ay Happy Valentine's! Tang inumin mo, Jam Ignacio, mapapatay mo ako nang wala akong ginagawang masama para ganituhin mo ako. Halos mamatay ako sa ginawa mo, papakulong kita. Nag-post din si Joao na kapatid ni Jelly ng mga iba pang litrato na sobrang maga ng mata at halos pumutok na ang labi ni Jelly dahil sa bugbog na inabot niya kay Jam Ignacio. Ayon sa post ni Joao ay bigla na lang pinagsasapak, binugbog habang pauwi ate ko. Walang kalaban-laban sa loob ng nakalak na sasakyan. Una sa lahat, kung anumang ginawa ng ate ko, wala kang ni anong karapatan dampian ng kamay yung ate ko. Ang kapal naman ng mukha mo, Jam Ignacio. Hindi makahingi ng tulong ate ko dahil kinuha mo yung cellphone. Buti na lang, hindi nabasa yung RFID sa toll at nakasigaw yung ate ko pagbaba ng bintana at nakahingi ng tulong sa teller sa toll gate. Ngayon, tinakbuhan mo yung mga pulis. Wala kang awa. Demonyo, mapapatay mo ate ko. Nirepost naman ni Ogie Diaz ang post ng kapatid ni Jelly. Ayon kay Ogie Diaz, grabe, buti na lang nawala ng RFID kaya nakahingi ng tulong si ate sa tollgate teller. Ayoko namang mag-judge, pero Jam Ignacio, harapin mo ito. O doon sa mga women's right advocates nating mga tumatakbo dyan, baka pwede niyong matulungan si ate. Ito na ang right timing na hinihintay nyo. Ang dahilan pala ng pambubugbog ni Jam Ignacio kay Jelly ay dahil sa tampuhan sa kaibigan. Ayon sa mga kaibigan ni Jelly ay nagkasagutan daw ang dalawa at nagdilim ang paningin ni Jam Ignacio at sinuntok si Jelly. Nung nakainom po si Jam, siguro na sobrang piko niya po kay Jelly pagdating daw po sa sasakyan, pinagsasapak na siya, binugbog siya. Dahil habang wala nang palag si Jelly. Binitbit daw nitong tipaklong na si Jam Ignacio si Jelly at isinakay sa sasakyan papuntang Pampanga. Habang bumibiyahe ay itong si Jam Ignacio ay patuloy ang pananakit sa nakakaawang si Jelly Au. Mabuti na lang at yung RFID noong nasa NLEX sila ay hindi gumana. Dahil doon ay nakakuha ng pagkakataon na makatakas itong si Jelly sa sasakyan. Bumaba naman itong tipaklong na si Jam Ignacio sa sasakyan at nagtatakbo upang makatakas. Buti na lang po, hingi siya ng tulong. Pagdating sa toll gate, nagsisisigaw po si Jelly Au at nakahingi po siya ng tulong. Doon na po lumabas si Jam Ignacio. Nagtatatakbo na po siya. Sinakluluan naman ng mga tauhan ng NLEX si Jelly at tinulungan makauwi sa Quezon City. Ayon sa mga kaibigan ni Jelly ay palagi daw nag-aaway ang dalawa dahil lang sa maliliit na bagay. Nag-advise kami sa kanila kasi medyo madalas sila mag-away. Hindi naman malala po. So nag-advise. Tapos magulat na lang kami nito after 1 week nangyari to. Maliit lang naman yung dahilan natin na pinag-awayan. Mabuti na lang at nakatakas itong si Jelly dahil noong mga oras na yon ay wala na sa tamang pag-iisip itong tipaklong na si Jam Ignacio. Kung umabot itong dalawa sa pupuntahan nila sa Pampanga
ay baka kung ano na ang nangyari kay Jelly. Buti at kahit basag at duguan na ang mukha ni Jelly ay malinaw pa din ang kanyang isip na humingi ng tulong kung magkaroon ng pagkakataon. May mga tao na nagsasabi na kinarma daw ang babae kaya siya nabugbog. Pero kahit nasabihin na natin na hindi tama ang pagpaparinig ng ginawa ng babae, ay walang tao ang deserve na bugbugin dahil lang sa isang post. Nag-post kasi si Jelly sa kanyang story kung saan ay may manikurista na may pangalang Carla. Nilagyan niya ito ng caption na "Inip ka na, Ate Carla, pakibilis daw, hehe." At ang huling caption ay "Ayoko na lang mag-talk, eme, go Ate Carla." Sa huling part ng video ay maririnig natin na tumatawa ang isang babae. Kahit hindi niya sinasabi, ay parang ang dating ng post na yon ay pagpaparinig sa dating ex-girlfriend ni Jam Ignacio. Pero hindi naman tama na bugbugin ni Jam Ignacio ang kanyang fiancé dahil lang sa post na yon. Kung hindi maganda para kay Jam Ignacio yung post ni Jelly, sana ipiniliwanag na lang niya na mali yun. Hindi yung bubugbugin niya yung babae dahil lang sa post na yon. Sa nangyaring pambubugbog ni Jam Ignacio ay possible na si Jelly ay may nagawa na hindi tama para kay Jam. Pero hindi yun rason para bugbugin mo ang isang babae na hindi naman lalaban sa'yo. Kahit na sabihin nating mali dito si Jelly, ay hindi mo dapat siya saktan. Kung hindi ka sang-ayon Jam Ignacio sa ginagawa ni Jelly sa'yo, ay hiwalayin mo na lang siya kaysa yung basagin mo yung mukha niya para lang gumaan ang iyong pakiramdam. Marami nagsasabi na maswerte pa rin si Jelly dahil hindi pa sila kasal ay nakita na niya ang tunay na ugali ni Jam Ignacio. Paano na lang kung kasal na itong si Jelly at Jam? Malamang sa malamang ay mas malala pa ang nagawa na itong si Jam Ignacio. Meron siyang problema sa kanyang galit na hindi niya kayang kontrolin at ang tangi niya lang alam ay sakta ng babae upang gumaan ang kanyang kalooban. Yang mga ganyan lalaki ang delikado. Dahil possible na may problema yan sa kanyang pag-iisip. Kapag ganyan ang lalaki ay nakakalimutan nila ang kanilang sarili sa galit at nawawala sa tamang bait. Bigla na lang yan sumasabog ng walang dahilan. Akala mo tahimik lang yan at mabait pero kumukulo na pala ang loob sa galit. At kapag napulo na sila ay ilalabas nila ang kanilang malademonyong lakas sa mga taong nagmamahal sa kanila. Mag-iingat po kayo sa mga taong mamahalin nyo. Siguraduhin nyo po na mahal din nila kayo at hindi lang kayo ang nagmamahal sa kanila. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.